Si Abalos ng 4Ps Party List. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Ang magandang hapon po, Ma'am Lourdes, and sa lahat ng sumusubaybay po sa ating programa. Magandang hapon at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Wala raw po kayong kadala-dala kasi lagi naman daw po itong naibabasura pero lagi niyo pong ifina-file itong absolute divorce bill. Ano po yung mapapala raw po dito ng ating mga kababayan base naman sa kampo ho ng mga taga-simbahan? Maraming salamat po, Ma'am Lourdes, sa inyong katanungan. Ihinain ko po ang ating Absolute Divorce Bill ngayong 20th Congress of the Philippines dahil noong 19th Congress of the Philippines last 2022, isa po ako sa mga co-author ng ating Absolute Divorce Act. Pero ano po ba ang kasaysayan ng divorce at ng ating bansa? Kung titingnan po natin ang iba't ibang bansa ng ating mundo, Pilipinas at Vatican na lang po ang dalawang natitirang bansa kung saan ipinagbabawal po ang divorce. Pero kung titingnan rin po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, matagal na pong merong divorce. Bago pa po tayo sakupin ng mga Espanyol, pinapayagan po ito. Nung dumating po ang Espanyol, dito po siya pinagbawal, and then nung nandyan po ang panahon ng Amerikano at ng Hapon, pinayagan po siya at pinagbawal po siya muli noong simulan po ang ating bagong civil code at ang ating family code. Ngayon po, mula 8th Congress onwards, nagkaroon po ng maraming efforts para magkaroon po ng absolute divorce na ibalik po ito sa ating legal system. Kaso lang po, hindi po siya natutuloy. Noong 19th Congress of the Philippines, pumasa po ito on third reading at naitransmit po siya sa Senado. At ngayong 20th Congress, ako po, nakita ko po noong 19th Congress of the Philippines na ang dami pong members ng House of Representatives na isinusulong rin po ang absolute divorce. At para sa akin po, kung titingnan ko po ang datos, meron na rin po tayong higit kumulang 15 million na solo parents and a countless number of individuals na married po, kaso lang po, na-stuck po sila sa isang abusadong relasyon. Kaya gusto ko po bigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na makipagsimula ulit, mabuhay po ng may dignidad at may karangalan at mabigyan po sila ng pag-asa. Kaya po natin siya i-final. Representative, alam niyo issue kasi yung... Yes po. Opo, issue po kasi kung so what, kung dalawang bansa na lamang sa buong mundo ang walang divorce, ba't kinakailangan pong laging isama yun, ayon din po sa simbahan? At bakit kinakailangan ang takbo agad, diborsyo, kung pwede naman daw pag-usapan? Magandang tanong po yan, Ma'am Lourdes. Ako po I agree with you dahil isa po akong Roman Catholic. And personally, kung mabibigyan po ako ng pagkakataong maikasal, ayoko rin po ng divorce. Ayoko rin pong mag-divorce ang aking magulang na kasal. Ngunit bilang isang representante po, Ma'am Lourdes, it's not about my personal beliefs. Gusto ko po bigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapag-avail po ng divorce para makaalis po sa mga abusadong sitwasyon. Pero kung titingnan po natin ang contents ng ating absolute divorce bill, may tinatawag po tayo ditong cooling off period at gumagamit po tayo dito ng mga termino tulad ng best efforts to reconcile. So hindi po basta-basta papayagan ng korte ang divorce. Sisikapin po ng ating korte na pagsamahin muli ang dalawang mag-asawa. Ngunit kung imposible na po ito at hindi na po ito makagaganda sa kanilang pamilya at sa kanilang mga anak, then that's when divorce becomes available. Representative, meron na tayong annulment. So anong pinagkaiba pa ng absolute divorce? Maganda po yung tanong niyo, Ma'am Lourdes. Naalala ko po noong 19th Congress, yan rin po ang aking itinanong kay Manong Edsel Lagman ng Albay. Tanong ko po sa kanya dati, ano po ang pinagkakaiba ng legal separation, ng annulment at ng divorce? Ganito po kasi siya, Ma'am Lourdes. Ang annulment, yung tinutukoy po natin ditong circumstance, kaya maghihiwalay, ang legal basis niyan mag-e-exist before the marriage, at the time or before the marriage. Ang divorce naman po, ang primary reasons at ang primary basis kung ba't maghihiwalay ang dalawang mag-asawa ay because of reasons occurring after the marriage. So yan po ang pagkakaiba. Ang legal separation naman po, married pa rin kayo, kasal pa rin kayo on paper sa mata ng batas, ngunit mawawala na yung obligasyon na mag-cohabit. Yun po yung pagkakaiba ng tatlo.
Sa annulment po, magbibigay po ako ng example. Kunwari, vitiated po ang consent ng isang ng husband or ng wife, then ground po yan. Pero sa divorce naman po, ang tinutukoy po natin dito ay ang mga sitwasyon na nangyayari after ng marriage. Let's say, inabuso ka po physically, sinasaktan ka ng inyong asawa, o kaya economic abuse, hindi ka binibigyan ng sustento, hindi niya tinutupad ang kanyang obligasyon bilang asawa o bilang ama o bilang ina, then diyan po magiging available ang divorce. Yun po yung main difference ng divorce and ng annulment. Pero kasi minsan doon na ho tayo sa tagal at usaping salapi, no, sa pera. So Yes. kahit anong batas, kung ang isang individual, si Mrs. or si Mr., wala po silang pera para po isulong ang paikipaghiwalay, ano po ang magiging silbi nito? I mean, sa divorce ho ba, ito ho ba ay pag-file ko, gagastos pa ba ako ng 300,000? At in 1 month ba, madi-divorce na ho ba ako? Baka ho doon tayo magka-problema uli, Representative Abalos. Baka naman gumastos pa ako ng kalahating milyon, tapos sa loob ng 1 taon, hindi naman pala ako madi-divorce din. Dito po sa ating Absolute Divorce Bill na isinisulong po muli sa 20th Congress, meron po tayong ditong tinatawag na court-assisted petitioner. Ano po ang ibig sabihin na ito? Kung makita po ng ating korte na hindi po sapat ang inyong personal at real properties at kayo po ay nangangailangan ng tulong legal, mawawaive na po lahat ng legal fees at bibigyan pa po kayo ng libreng abogado ng ating korte. So hindi na po siya accessible po ang remedy na ito para sa lahat po. At gaano po katagal yung lalakad nito? Kasi Representative Abalos, isa sa problema sa annulment, no, alam niyo naman yan, kaya nga po ipinamuli niyo na i-file ito. Sa annulment, ang laki na ng ibinayad mo, hindi mo pa sigurado kung ma-annul ka, di ba? At aabutin pa siya ng siyam-siyam. So I mean, yung divorce ba na ito madali or may assurance na talagang maghihiwalay kayo? Magandang tanong po yan, Ma'am Lourdes. Sa ating isinusulong na divorce bill, gusto po natin siguraduhin, number 1, na yung basehan ng kanilang divorce ay tama. And of course, yung priority po natin, gusto natin ipagsama pa rin ang pamilya. Kailangan may best effort to reconcile. Kaya hindi po basta-basta at automatic po ang divorce. Ngunit sa ating divorce bill, may mga sitwasyon kung kailan pwedeng magkaroon ng summary proceeding para mapabilis ang pag-issue ng divorce decree. Ano po ba ang example na ito? Kunwari, nag-avail po kayo ng legal separation kasi allowed na po yan sa ating batas. Hindi nyo na kailangan mag-cohabit. Kung legally separated na kayo for 2 years, then pwede po kayo mag-apply sa ating korte ng summary proceeding. Pangalawa, kunwari, 5 taon na po kayo hindi sinusuportahan ng inyong asawa, isa rin po yung paraan para makapag-avail po tayo ng mabilis na remedy. Hindi lang po mabilis, kung hindi, abot kaya at available po para sa lahat. Okay. Alam niyo sa Amerika kasi, kaya ang bilis representative ng divorce doon. Nagising ka lang, naamoy mong mabaho ang kilikili ng asawa mo. No, totoo. Di ba, sir? Pwede mo na siyang i-divorce. Napansin mo na ang baho ng paa niya, pwede mo na siyang i-divorce. I mean, sir, hindi naman tayo bababa sa ganong sitwasyon sa Pilipinas na ay, hindi ko pala gusto yun na pangasawa ko, baka pwedeng bukas i-divorce ko na siya. Hindi naman tayo aabot sa ganun, sir. Hindi naman po tayo aabot sa ganong sitwasyon dahil sa ating divorce bill po, magkakaroon po tayo ng earnest efforts to reconcile the spouses. Meron din po tayo ditong tinatawag na cooling off period. Kung ang tinutukoy po natin dito, ang termino na irreconcilable differences, ang definition po natin dyan ay substantial incompatibility to the point na despite earnest efforts to reconcile, hindi po talaga maaaring magsama ang dalawa. Yung analogy ko po dyan, Ma'am Lourdes, Opo. Kung ang pagpapakasal ay hindi salip-sapilitan at voluntary, ganun rin po dapat kapag mag-asawa. Dapat hindi po sa pilitang pinagsasama ang dalawang taong hindi po compatible sa isa't isa. Eto, representative, hindi ka ba natatakot sa magiging balik nito sa iyo, partikular ng simbahan at ng ilang mga religious groups? Ako po, nakikiisa po ako sa ating simbahan dahil ako po, isa po akong Roman Catholic. And personally po, Ma'am Lourdes, ayoko po ng divorce. Ayokong mag-divorce ng aking magulang na kasal
At kung dumating po ang panahon na ako rin po ay kakasal, ayoko rin pong ma-divorce ako ng aking asawa. Bilang isang representante po sa Kongreso, ang isinusulong ko po ay hindi para sa aking sariling kapakanan. Para po ito sa kapakanan ng ating mga kababayan na natatrap po sa mga sitwasyon na abusado. Kasi ako po ay naniniwala na hindi po divorce ang dahilan kung bakit nagwawatak-watak ang pamilyang Pilipino. Ang dahilan kung bakit nagwawatak-watak ang pamilyang Pilipino ay infidelity, adultery, concubinage, neglect, abandonment, physical, emotional, and economic abuse. Yan po ang mga dahilan kung ba't nagwawatak-watak ang pamilya. Ako po, naniniwala po ako sa divorce bill na aking ipinasa, hindi po natin rin-repeal ang mga ibang remedy katulad ng legal separation. Ako po, mas pipiliin ko po personally sana na mag-legally separate na lang dahil ako po naniniwala ako na napakahalaga ng marriage. Dahil sa legal separation, kasal pa rin kayo, wala lang yung obligasyon magsama-sama kung may abusado. Ngunit, legal separation is not for everybody. For some of our countrymen po, Ma'am Lourdes, marami pong gustong magsimula ulit. Marami pong gustong makapagsimula ulit at mabuhay ng may dignidad at mabuhay ng marangal. Ano po ang tugon ng inyong mga kasamahan dito po sa Absolute Divorce Bill? Of course, Ma'am Lourdes, bago pong it's a new Congress, nagkaroon po ng progress ang Absolute Divorce Bill noong 19th Congress of the Philippines. Noong 18th Congress, hindi po ito umusad. Noong 17th Congress, medyo umusad po ito. So tuloy-tuloy lang po ang panawagan ng mga kababayan natin na isulong po ang absolute divorce. Sa totoo lang po, wala naman po sa kamay ko kung maipapasa po ito o hindi. Parati po ito nakadepende sa pangangailangan ng ating mga kababayan. At kaya ko po ito i-final dahil gusto ko pong tumindig para sa mga kababayan natin na na-stuck po sa mga relasyong abusado. Ano po inyong mensahe sa mga iba ang tingin sa Absolute Divorce Bill at hindi sang-ayon dito? Nasa inyo po yung pagkakataon, Representative Abalos. Ako po ay nakikiisa sa ating mga kababayan regardless of their opinion, kung support po ba nila yung absolute divorce or hindi. On my end, ginagawa ko lang po ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at bilang isang representante sa Kongreso para tumindig po sa ating mga kababayan na na-stuck po sa abusadong sitwasyon. Para sa ating mga kababayan po na against divorce, naiintindihan ko po at nauunawaan ko po kayo dahil ako rin po, hindi rin ako personally sumusuporta sa divorce. Ngunit bilang isang representante, it's not about my personal opinion. Para po ito sa ating mga kababayan na napag-iwanan na po ng panahon at kailangan po nila magkaroon ng proteksyon sa ilalim ng ating batas. Representative JC Abalos, sir, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po. PCX